Gaya ng kanyang ipinangako, kusang loob na humarap si House Majority Leader Sandro Marcos sa Independent Commission for Infrastructure. Pero si Davao City Congressman Pulong Duterte ayaw humarap sa pagdinig. May umaarangkadang balita si JM Pineda live. JM, ano raw ang dahilan bakit hindi humarap si Congressman Paulo Duterte diyan sa ICI? Niya sa pahayag nga ni Congressman Paulo Pulong Duterte ay sinabi nito na hindi siya sakop ng jurisdiksyon ng ICI o ng Independent Commission for Infrastructure. Kaya wala daw itong karapatan na ipatawag siya. Taliwas nga yan doon sa sinabi niya ng nakaraan lamang na bukas sa investigasyon ng komisyon. Sa pangatlong public statement video ni former Congressman Zaldico, inilabas niya ang mga ebidensya umano na may isinisingit na pondo si House Majority Leader at Presidential son Sandro Marcos sa Baikang process sa mga nagdaang taon. Umaabot umano ito ng 50 billion pesos mula 2023 hanggang 2025. Pero sa pagdalo ng batang mamabatas sa pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, binanata nito si Ko at sinabi na desperado kaya kahit anong kasinungalingan na lang ang ipinapalabas sa publiko. I will just repeat my statement that it's pure fabrication and pure lies. It's one that it's a move that reeks of desperation. It's a political ploy, and I've already attributed it to attempts at destabilization of the government. Malabo rin umano ang ibinibintang ni Ko na naghahatid siya ng pera kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at kay dating House Speaker Martin Romualdez. Honestly, to my knowledge, no, it's not possible. Why, sir? Because first of all, the executive has nothing to do with the legislative. And secondly, the allegations are untrue. I did not do any such a thing. Buwelta pa ng mambabatas. Kung nakikita nyo po yung listahan, may mga project dyan sa Davao City nakalista sa Davao City. Alam naman natin sino nakatira doon, ba't pa ako maglalagay ng projects doon? Sana naman pag-aralan nila ng mabuti. Propaganda lang din daw ng dating mambabatas ang mga aligasyon para pabagsakin ang pamahalaan. Closed-door session ang iniling ni Marcos sa kanyang pagharap sa ICI kaninang umaga. Pero sa ambush interview, sinabi rin nito na payag naman siyang ilabas ng ICI ang kanyang mga testimonya. Tumanggi naman sa imbitasyon ng komisyon si Davao City Representative Paulo Pulong Duterte. Wala umanong kapangyarihan ng komisyon na ipatawag siya at hindi siya sakop ng jurisdiksyon nito. Taliwas yan sa nauna niyang pahayag na bukas siya sa investigasyon ng ICI at walang itinatago at walang tinatakbuhan. Hindi niya kanina nga pagbungad pa lang o pagbaba pa lang ni Congressman Marcos ay agad ditong sinabi na voluntaryo nga siyang pumunta dito sa ICI at handa siyang tumulong sa kahit na anong paraan at lahat ng mga impormasyon na alam niya ay babanggitin niya sa komisyon para magbigay linaw na rin sa mga investigasyon na ginagawa ng ICI sa mga flood control projects. Ninya. JM, paano ba ang proseso dyan? Yang kusang loob na pagharap ni Congressman Sandro Marcos, ito ay sinasabi niyang voluntary basis. So kumbaga, hindi naman sila required kasi wala naman daw kasong final sa kanya o hindi naman siya sinapina. And is it the same case with Congressman Pulong Duterte? Niya sa pag-alam natin dito sa proseso dito sa ICI, ang nangyari ay itong ICI ay mismong inimbita nga si Congressman Pulong Duterte. Pero itong si Congressman Sandro Marcos, ang nangyari ay noong nakaraang linggo nga lang ay nagbigay siya ng pahayag sa kanyang social media account na handa siyang magbigay ng impormasyon patungkol nga dito sa investigasyon ng flood control projects. At sabi nga rin ng ICI dyan, ang sagot ng ICI dyan, kahit na sino naman na tao o personalidad o mga mambabatas na gustong pumunta dito sa tanggapan ng ICI para makatulong sa investigasyon nila at tumarap sa pagdinig, ay open na open ang komisyon para nga rin magbigay linaw dito sa mga insertion o yung proseso ng budget, especially doon sa Kamara pati na rin sa Senado. Ninya. And then he requested for a closed-door meeting. Bakit daw? Niya kanina sinabi ng kanyang abogado na may mga impormasyon na babanggitin si Congressman Marcos na medyo sensitibo
Kaya yun, nag-request agad sila ng executive session. Actually, Ninya, noong una nga ay sinasabi ng ilang mga tauhan dito sa ICI na baka magkaroon ng live stream at magkaroon ng tuloy-tuloy na live stream itong pagdinig kay Congressman Marcos. Pero pagdating nga nung mismong hearing, nag-request na nga siya ng executive session at agad naman itong pinagbigyan ng ICI dahil na nga rin sa dahilan niya na baka may mga sensitibo siyang masabi. Pero nung huli naman niya, nung paglabas niya at sa interview natin kanina sa kanya, sabi niya ng mambabatas ay handa naman daw siyang ibigay yung mga testimonya niya at kung papayag daw ang ICI ay ilalabas daw ito sa publiko. Hanggang ngayon, tinatry pa natin o sinusubukan pa nating alamin yung mga pahayag na nilabas ni Congressman Sandro Marcos doon sa pagdinig. Ninya. Alright, maraming salamat, JM Pineda.